Senator Amy Marcos tinawag na lolong at lalay sina First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ang problema yung nakaupo, walang apelido kasi tambalos-los. Romualdez po yun at Araneta, sila yung lulong at lalay. Pero bago ang lahat, kung ikaw ay bago sa aking channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell for more trending news. Kamakailan ay nakiisa si Senator Amy Marcos sa pagdiriwang ng Philippine Independence Day ng Filipino community sa Kuala Lumpur, Malaysia kasama si Vice President Sara Duterte at isa pang kilalang kaalyado ni Duterte sa Senado na si Senator Robin Padilla. Sa naturang event, hindi lang ipinagmalaki ni Senator Amy Marcos kung gaano sila katapang ni Sen Robin Padilla sa Senado. Tila muling bumanat ang presidential sister laban kina House Speaker Martin Romualdez at First Lady Liza Araneta Marcos. Sinabi ng presidential sister na masama rin ang loob niya kung saan umano napupunta ang pera ng gobyerno. Ayon sa kanya, ito ay ginagastos sa tulong pinansyal o ayuda para sa layunin ng halalan. Sinabi ni Sen Amy Marcos na bilyon-bilyon umano ang ginastos ng gobyerno para sa cash assistance. Iginiit din niya na sina Romualdez at Araneta ay sinasabing lolong at lalay, mga pangalan ng mga buhaya. Sa nasabing event, ibinunyag din ni Sen Amy Marcos kung bakit hindi sila nagsuot ng impeachment robe nila ni Senador Robin Padilla sa convention ng Senate Impeachment Court. Hindi kinakailangan na korupsyon nakalugmok sa kahirapan at dumarami ang nagugutom. Tama po yung sinasabi ninyo, dapat imbes na linusta yung kabanbayan, ako na magsasabi, masama man ang loob ko, masama man ang loob ninyo, kahit kapatid ko ang nakaluklok sa poder, ang totoo, sayang ang pinagastosan ng ating bansa. Inubos bilyon-bilyon sa ayuda at pamimili ng boto. Sabihin na natin ang totoo. Ang halalan ay talagang, tama, inaaway na naman po ako ni BP at parating sinasabi, paltan mo na kasi yung apelyido mo. Sabi ko, ang problema yung nakaupo, walang apelyido kasi tambalos-los. Romualdez po yun at Araneta, sila yung lulong at lalay. Masakit man aminin, yan ang katotohanan kung sana, katulad ng Malaysia, tinutok yan sa iba't ibang investment ng high-tech. Nakita naman natin ang Cyberjaya, nakakainggit, alam po ninyo, yung Intel, yung Google, yung Amazon, lahat pumunta muna sa Pilipinas. Isang tingin pa lang, nagkakamot na ng ulo. Pumunta sila doon, talagang pinapunta ng mga Amerikano, palibasa tayo yung kaalyado, unahin ng Pilipinas, nag-i-English yan, dating bahagi ng Amerika yan. Pagpunta naman sa Pilipinas, unang-una yung dakilang traffic, ayun. Pagkatapos, ang mahal-mahal ng kuryente, pasintu-sintu pa. Paano ka mag-i-invest ang katutang ang red tape? May bayad sa ilalim ng table, sa side table, nako, under the table, talagang hindi kakayanin. At nagsitakbuhan dito sa Malaysia, nagsipunta sa Vietnam, nagsipunta sa Thailand. Sana pagkakataon na ito na nag-alisan sa China, sana pumunta sa Pilipinas. Ngunit eto nga ang katotohanan. Baguhin po natin, kayo ang magiging binhi ng pagbabago, nakakita kayo ng mas magandang paraan.